Sound check. Test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay mag-update po tayo about sa big picture analysis ng mga top trending stocks sa PSE. By the way, don't forget to subscribe to our channel and paki-press na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. So unahin po natin si ASEN. Okay, so base po dito sa ating monthly chart. So sa ASEN is ayan, still bullish po, ano, 'di ba? So pagka po walang wick sa may baba, so bullish po 'yan pagka ganyan. So ayan. So take note po, tayo ay nasa Heiken Ash candle, no? So that's why yan, tinitignan natin kung meron siyang wick sa may baba or wala, no? Ayan. Tapos, balik tayo dun sa may ayan, sa normal candle, no? Tapos tignan natin sa monthly chart. Ayan. ASEN. So dito po kung papansinin natin, super bullish pa rin, ano? So we have here a breakout sa may trend line natin. So we have 1, okay, 2 and 3. So fresh breakout kasi rito sa part na to eh. First month na siya ay ano, no? Na siya ay nag-breakout. Kaya super bullish to sa ASEN. No, diba? So yeah, nice. And sa part na to, i-check natin kung meron tayong makikita rito, no? Ayan, sa mga moving average 50, okay, tapos 100. So i-check natin to, no? Ayan, so we have here a crossover, no? So tignan po natin kung ito ay bubuka. Ayan, si 50 and 100. Tapos kay 200, okay, so intact naman siya, no? How about kay Cloud? So kay Cloud, so super bullish to, no? Diba pataas yung ano, si upper cloud and lower cloud, and as well sa kanyang trajectory, ano? So super taas. Ayan. Tapos ayan, sa indicators, so i-check natin dito. So base po dito kasi na-hit na yung ating first resistance, ano? Ayan, sa overbought area. O, diba? So around ano na to, 89 na po. So ang pinakamataas dito na value ni RSI is noong 1990, ano ba to, 1987, ano? 1987 guys, ito yun, no? So umabot siya ng almost 93. Ayan. So right now, so ito na po yung ating i-monitor, ano? From time to time. Ito, si 93, kasi ito na yung next resistance niya, eh. O, ayan. So medyo delicate sa niya pagka ganyan, ano? Nasa ano na, nasa overbought na po. Ayan. So it's up to you kung ano, kung bibili ka. Nasa overbought na, tapos di pa nagpo-pullback, eh, no? Ayan, so mahirap maipit. Tapos dito rin, so base po dito kay MACD, ayan sa monthly chart. So nagda-diverge si MACD line and signal line. Tapos sa ating ano to, histogram, so we have here higher highs. Ayan, so still bullish pa naman dito, no, kay MACD. So yun nga lang, overbought na, eh. Medyo risky na pagka ganun, ano?
O, sa volume din, wala pang pullback dito. Diba, pataas ng pataas. Ayan. So, yan po yung mahirap pagka fresh breakout. Okay, so nag-breakout dito, tapos wala pang pullback as of now. O, diba? So, pataas ng pataas. Ayan, so, pagka meron dyan nag-take profit, ayun. So, maraming may ipit, guys. So, ngayon, tignan natin sa, sa weekly chart. So, sa weekly chart, tingnan natin, So, base po dito sa ating Heikin Ashi candle. So, still bullish pa rin naman, Dahil wala kang wick, So, diba? Walang wick. Ang dami, guys, Diba, sunod-sunod. So, balik tayo dun sa may kabila. Ayan. So, check natin yung kanyang weekly chart dito sa normal candlestick. So, sa weekly chart, so, fresh breakout nga diba? So, ayan. So, sa part na to, so, bali magiging support natin is around here, Sa 8 pesos. So, if ever na siya ay magpo-pullback, ayan, so ito po yung niya, support. Ayan. Sa 8 pesos po, kasi meron tayo dyan trend line, Since March, no COVID crash. 1, 2, and 3. Ayan, so 3 touches yan. Tapos, so, check natin yung kanyang moving average. 50. Okay. Tapos, 100. Tapos, 200. Still intact pa naman din, Diba? 50, 100, and 200. How about naman sa may cloud? Ayan. So, bullish pa rin, Kasi pataas parehas si upper and lower cloud. Okay. So, wala tayong problem dun. So, ang may problem tayo dito kay kay RSI. So, super taas na, Diba? So, ang pinaka-peak niya, base po dito sa kanyang weekly history is eto. 2013, So, na-hit niya yung 90. So, as of now, tayo ay nasa 95 na po. So, take note, 95 na po tayo, Super risky na pagka ganyan. Diba? Pero di ko po sinasabi na wala na pong chance tumaas ASIN, So, yun nga lang po, mas mataas na yung risk na siya ay bubuhusan pagka ganyan, So, wala pang pullback, So, medyo delikado to, guys. Tayo ay nasa weekly chart, ayan. Pero tignan natin, So, sabi ko nga po, hanggat may demand, still, may possibility pa rin na talagang tataas yan. So, yun nga lang, very risky na po, Kasi siya ay nasa 95 na. Ayan. So, tignan natin. Tapos, dito, okay, kay MACD. So, nagda-diverge pa rin. Okay, si MACD line and signal line, Tapos, sa ating histogram, so, pataas ng pataas. Series of higher highs. Okay. So, what about naman kay volume? So, dito po kay volume, so, wala pa rin tayong pullback dito. Ayan, pataas pa rin ng pataas. So, risky pagka ganyan, This is risky, Risky part to pagka ganyan. Wala pang pullback, guys, Since nung November. Diba? So, tignan natin kung meron pang demand dyan sa this January,
Ayan sa ASIN. So, tignan natin. Tapos, so next is, sino ba next? So, medyo barado ilong ko at kagigising ko lang. Ayan. So, next natin sa APL. Ayan. Tapos, punta tayo sa monthly chart. So, dito po kay monthly chart. So, check natin, ano? Okay. So, base po dito, super haba talaga ng week niya, oh. Diba? Super haba ng week. 0.14, tapos, boom. 0.09, ano? So, grabe guys to. Pero, kung papansinin natin, hindi uso kay APL yung ano. Yung walang week sa may baba, ano. So, dito lang, noong 2015. Medyo wala, ano. Diba? Ayun na, wala. Tapos, meron na konti. Wala. Diba? So, dito po sa previous niya, so, meron din naman, pero konti, no? Ayun, no? So, tapos dito, meron ng mga week. Diba? O, yan. So, tignan natin kung tataas pa to sa APL, no? Tapos, okay, balik tayo dito sa normal candlestick, no? Tapos, i-search natin sa APL. Tapos monthly chart tayo. So base po dito, fresh breakout. Diba? Super bullish to, no? Pero tignan natin kasi baka mag-pullback siya. Ayan. So burahin na natin to isa na to. At medyo ano siya, hindi siya convincing na support, no? Ito. So, mas strong tong ano na to, trend line, no? So, we have here 1. Ito sa part na to. Tapos, 2, 3, 4, 5, and 6 breakout na siya rito, no? So, bali sa part na to, kung titignan natin, so, yung magiging support natin is here. Okay, around here sa may 0.11, ano? So, right here, dyan. 0.11, guys. Okay. So, susukatin natin to. Ayan, sa monthly chart. So, from here, boom. So, ilang percent? 175%, no? So, nag-spike siya talaga. So, what about naman sa ano natin, sa moving average? So, sa moving average, 50, 100, so, 100, tapos 200, so, hindi kita rito, no? At tapos dito sa cloud, so, nakapanik siya. So, meaning po yan, bullish pag gaganyan, ano? Nasa taas ng cloud and as well sa moving average, no? So, ayan. So, sa mga ano natin, sa indicators, let's start with RSI. So, base po dito, nahit na natin yung pinaka all-time high niya rito, no? Sa RSI, which is around 82. Diba? Ayun, no? So, tingnan natin kung makakapanik pa, no? Ayun, no? So, resistance na po yan, no? Kay APL. And kung papansinin natin, wala pa rin tong pullback. Oh, diba? So pag gaganyan, na risky, ano? Tapos, kay MACD, okay. So, nag-diverge. So, grabe to, no? O, tapos, eto, ay sa histogram, higher highs. Diba?
So, what about naman kay OBV? So, dito kay OBV, so, meron po siyang demand. So, yun nga lang, baka kasi biglang buhusan yun, So, kakaiba na yung trajectory, So, almost 90 na po, no? So, pagka ganyan, hindi po siya sustainable, no? Ayun, So, almost 90 degrees yung kanyang angle, no? Ayan, so medyo risky pagka ganyan yung volume. Ayan. So, check natin sa weekly chart. So, sa weekly chart, so, check natin. So, base po dito, bullish, no? Ayan, so, walang week dito, sa baba. Walang week, walang week, walang week, walang week. Diba? Ayan. Tapos, pwede balik tayo ulit dito. Ayan. So, punta tayo sa weekly chart. So, dito sa weekly chart, so, medyo mahaba na yung week sa may baba, no? Diba? So, tignan natin kung tataas pa yan, At magre-retest dito sa niya. Sa previous, niya. High. Sa ano ito? 0.14. Diyan. So, yung support natin, parehas lang, 0.11. Okay, malapit dito, guys. Diyan. Tapos, okay, sa moving average, 50. Okay, so medyo malayo. Super bullish nga, 100. Tapos, 200. Okay. So, still intact pa naman din, sa APL. What about kay Cloud? So, kay Cloud, so, pataas din. Ayan, kasi bullish nga, diba? So, fresh breakout dito, bullish. Parehas, si upper and lower Cloud. Ayan, pataas. So, what about naman kay RSI? So, kay RSI, almost nasa 89 na po. Okay, so be cautious, So, wag tayong magpapadala sa hype. Ayan. So, since then, noong November, wala pa tayong pullback dito, sa RSI. So, super risky pagka ganyan, So, kung tataas pa yan, de good. So, yun nga lang pagka binuhusan yan. Yun lang, maraming maiipit, Yan kay APL. Tapos ano pa? So dito naman kay MACD. So grabe rin 'to, di ba? Super taas ng trajectory. Unbelievable pagka ganyan. Ayan. Ayan, so nag-diverge. Tapos sa histogram, higher highs, So tingnan natin kung masusustain yan. Ayan, so this coming Monday ba? So, tapos dito rin, okay, wala pang pullback, So very obvious naman, pataas. So ayan. Ayan, okay. Sound check. Sound check. Ayan. So, let's move on. Okay, sa next stock na trending, So, we have here AR. So, dito po, okay, sa monthly chart, so, tayo ay ayan, So, tignan natin kung magpiprint out dito ng panibagong bullish candlestick, Ayan, sa monthly chart. Tapos, nakaano tayo? Heikin Ashi. Ayan, kasi base po dito, medyo meron pa ring week, diba? May week. Ayan, so parang tinulak lang siya papataas,
Ayan, pero grabe to, no? Ayan, kasi kung susukatin natin to, so from here, so up to this point, sa may pinakadulo, so almost 350%, no? So grabe guys. Ayan. So for now, i-check muna natin sa sa normal candle. Ito sa ER. So dito po, so medyo mahaba yung wick kasi no? Ayan, so marami na po nag-take profit dito sa part na to. Ayan, sa 0.0039 to 0.0030, no? So that's why siya ay nag-create ng long wick sa may taas ng candlestick. Ayan. Tapos i-check natin dito sa moving average, no? 50. So fresh breakout dito. 100. Ayun, so medyo hirap pa rito sa part na to, no? Tapos 200. 200. Oh, ayan. So hindi pa to convincing na siya ay talagang bullish. So bakit po? Kasi siya ay nasa baba ng 200, no? Ah, diba? Ayan. Pero tignan natin kung makakapanik, no? So siya ay retest pa lang naman eh. Ayan si AR. Tapos, okay. Sa ating cloud naman, so wala pa siya sa may taas ng cloud eh. O diba? At kung papansinin natin, medyo makapal pa rin yung cloud. Ayan, so tignan natin So base po dito sa last natin, sa last ito kay kay cloud, no? O diba? So nagko-converge si upper and lower cloud. So yun nga lang, si AR dapat is makapanik dito. Ay sa may taas ng cloud na to, no? At medyo makapal nga eh. Ayan, so tingnan natin. So dito naman, okay, sa ating RSI, so tingnan natin. So base po dito, yung ating resistance is here sa 70, 70 to 71. Diyan. Ayan, so tingnan natin kung makakapanik dyan, Tapos parang meron tayong trend line eh. O diba? So parang trend line po yan. So we have here 1, okay, 2 and 3. So sa part na to, tignan natin ayan, kung siya ay makakapanik or we have a big pullback dito kay AR, no? So, ayan. Tapos, so kay MACD naman, so we have here a bullish crossover. Okay. So sa ating MACD, MACD lang yung signal line. Tapos pataas si histogram. Higher high, Pero sa part kasi na to, siya ay nag-create ng ng bullish divergence Ay sa monthly chart. So ayan, low, higher low, okay, kay MACD. Tapos dito naman sa price action, low, lower low, diba? So bullish divergence pag ganyan. Tapos boom, okay, sa volume, grabe guys yung volume na to, Ayan, so marami nagbodega sa part na to. Ayan. So ito po yung pinaka risky part. Okay, pag ganyan yung itsura ng volume, So walang pullback guys.
since November. This is risky pagka ganyan, no? So walang pullback. Ayan, so tignan natin, ano, super risky pagka ganun, ano, walang pullback. Tapos dito naman, okay, sa weekly chart, so check natin dito kay Heikin-Ashi. So base po dito is still bullish pa rin, di ba? Ayan, kasi walang wick sa may baba. O, di ba? Ayan. Tapos balik tayo ulit sa may kabila, ano? So check natin sa weekly chart. Si AR. So base po dito, okay, sa ating weekly chart, so medyo binuhusan na siya, di ba? So super haba nung wick sa may taas ng candlestick. So base po dito sa ating pattern, so this is a shooting star, no? Di ba? So inverted hammer po 'yan pag ganyan. So sign of weakness, no? Ayan. So tinulak siya hanggang dito, okay, sa may trend line natin, which is around 0.0039. Pero wala, binuhusan din, ano? So hindi po na-sustain yung kanyang momentum. So sa next week, tingnan natin kung ano yung mag-play out na candlestick, ano? Kung siya ba ay confirmation candle na bearish reversal, or siya ay mag-hold dito sa part na yan sa may support. And kasi support to, guys, no? Support siya, no? This is a trend line, no? Na dapat masunod. So pagka po nag-print out to ng confirmation candle na siya ay bearish, so yun lang, no? Una-unahan na mag-exit dito kay AR. Pero tignan natin, ano? Kasi wala pa naman, eh. So mahirap mag-assume. So next natin dito kay moving average 50, tapos 100, tapos 200. So wala pa tayo crossover dito, no? 'Di ba? So flat pa rin, guys, oh. So flat pa rin yung ating moving average. So hindi pa po sila naka-align. So dapat kasi eto si 50 ang nasa taas. So si green yung nasa gitna, tapos si red or si 200 yung nasa baba. Ayan, so wala pa tayong crossover dito sa moving average, no? So what about kay Cloud? So kay Cloud, so fresh breakout dito, eh. Ayan, pero tignan natin kung masusustain nga, no? Ayan, kasi siya ay nag-print out na ng possible confirmation or a possible bearish reversal candle, ano? Dito sa part na to. Dyan. So bali dito, kung titignan natin kasi resistance na to, eh. So ayan, no? Diba? Sa may 0.0039 nga. So yung support andito naman sa part na to. Ayan, support yan, eh. So bali pagka di nag-hold dyan sa 0.00 na ba yun? 29, ano? So ang next nating support dito kay AR is here. Ayan, 0.0022 na. Ayan, so tingnan natin, ano? Tapos sa RSI, so i-check natin. RSI. So base po dito. Okay. So almost na-hit na yung ating resistance, no? Which is around sa 83. Dyan. Tapos yung next dito naman sa gawing taas. Okay, sa 90 na, no? Ayan. So i-check natin. So base po dito sa weekly chart. So siya ay nag-flip na pababa, ano? O, diba? So tingnan natin kung bubuhusan pa to, no? Si AR. Ayan.
Tapos sa MACD natin, MACD, so still siya ay higher highs. Okay, sa histogram. Tapos ano naman sa MACD line and signal line is nagda-diverge pa rin. Ayan. So tignan natin kung masusustain yun, ano. And last, eto si OBB. Ayan, so medyo binuhusan na po ito, no. So, diba? Ayan. So ang pinakatanong dito, so pullback pa rin ba or buyback na, no? Ayan, so tignan natin, ano. Ayan, so this coming week, ayan, sa Monday. Ayan. So let's continue, no? So medyo sinisipong kasi ko eh. Kaya medyo nahihirapan ako magsalita. So yung next is ABA. Abra. So punta tayo dito sa monthly chart, no? So base po dito sa monthly chart natin, okay? So tayo po ay naka-Heikin Ashi candle, ano? So ayan. Bullish, no? O diba walang wick sa may baba. So dito naman sa normal candlestick, so check natin si ABA, you know, or si ABA. So punta tayo dito sa monthly chart. Okay. So wait lang at magbura tayo. Okay, so bura-bura. So ayan na. So dito po meron tayong trend line, no? And right now, so di pa tayo nagko-close ayun sa may taas, no? So this is a downtrend line, no? 1, 2, 3 and 4. So bali sa part na to, siya ay overshoot, di ba? So hindi po nag-close sa may taas eh. So this one is overshoot, no? So tinulak lang pero hindi na sustain. Yan, kaya binuhusan din sa part na to. Ayan. So sa moving average naman 50, okay? Tapos 100, 200, so sa part po na to wala pa rin tayong ano, and crossover, no? Diba? Ayan. So still hindi pa rin siya naka-align, no? Ito sila moving average. Ayan. Pero tignan natin. Ayan. Tapos, so kay Cloud naman, so kay Cloud, so siya ay nasa taas pero kung titignan natin, flat siya ngayon, no? Diba flat? O flat si lower Cloud, no? So tignan natin kasi binuhusan eh. Ayan. Tapos dito naman kay RSI, so wala pa po tayo sa overbought area, no? Kaya possible pa naman na tumaas, di ba? Oops, nawala. Ayan. So tingnan natin, ano? Ayan. So sa part na to medyo parang hirap siya rito eh. Oh, yan. So ito yung magiging resistance niya, no? Right here. Diyan. So tingnan natin kung makakapanik dyan, no? Oh, yan.
Tapos, okay. So, dito naman kay MACD, so looking good. So, nag-flip na po si MACD papataas. So, yun nga lang, dapat siya ay mag-crossover talaga, no? Ayan, para masabi natin si ABA is super bullish. Ayan. Tapos, kay volume naman, okay, so wala pa tayong ano dito. Higher high, no? Ala pa. No breakout pa sa volume, no? So, dapat supposed to be siya ay mag-create ng higher high dito. Ayan, sa volume. Ayan, so wala pa naman, no? Ayan, so balik tayo dito sa weekly chart. Ayan, kay ABA. So, dito po sa weekly chart, so medyo baliktad na rito, no? Yung sentiment natin dito is sideways. O, tapos, ayan na. Nag-print out na po guys ng bearish reversal pattern dito. Si ABA, no? So, take note po, tayo ay nasa weekly chart at yung ating candle is Heikin Ashi. Ayan. So, pagka po walang wick sa may taas, so bearish po yan pagka ganyan. So, how about naman dito? Ayan. So, check natin dito guys. Okay. So, dito nga, so, siya ay nasa trend line na. Ayan, pero tignan natin, ano, kung siya ay kakapit dyan or mag-hold sa part na to, no? So, pagka hindi po, edi, possible malaglag tayo dito. So, 0.6 peso, no? Okay, around here. Ayan, kasi support to eh. Series of touches, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, so possible nga dito 0.6, ano? So, ayan. Tapos, so sa moving average 50, tapos 100. Okay, so medyo bearish na nga to, no? Tapos 200. O, ayan, so tignan natin. So medyo not looking good yung kanyang moving average, ano? Right now. Tapos kay cloud, so kay cloud naman, ayan, so hindi nakapanik dito eh. So bearish po pag ganyan, ano? So siya ay na-reject dito sa may upper cloud. Ayan. Tapos dito naman kay RSI, so check natin dito. Okay, so pullback siya right now, no? So siya ay nag-retrace. So bali support natin dito sa 57, ano, to 56. Ayan, so wala pa po siya sa may support. Ito sa ABA. Tapos kay MACD, lower high dito sa histogram. Ayan, tapos medyo nag-flip na rin to si MACD line pababa, ano? So medyo bearish. Ayan. Tapos volume. So sa volume naman po, so i-check natin dito. Ayan, so nag-sell off na rito, no? Ayan, kasi bumaloktot na siya pababa eh. Sell off guys. Ayan. So tingnan natin, at medyo bearish siya sa weekly chart, no? Si ABA. So pullback possible. Tapos yung last natin si PHA. Tapos balik tayo doon sa may Heikin Ashi candle. So PHA. Tapos punta tayo sa monthly chart. So base po dito sa monthly chart, si PHA is bullish, no? 'Di ba? So wala pong wick sa may baba. So ayan. Tapos okay. So i-check naman natin dito sa normal candlestick, no? So balik tayo sa monthly chart. Tapos okay. Ayan, so balik tayo dito. So base po dito, ayan,
Ayan, so nahit na po yung ating resistance, ano, which is around sa 1.25 yung sinabi natin. So right now siya ay medyo nag-retrace, ano. Okay, malapit dito sa may support, which is around sa 1 peso. Diba? So ayan. So bali yung ano natin dito, yung pinaka next support is here, 0.95. Ayan, tapos i-check natin sa moving average. 50, 100, tapos 200. So, still intact pa naman din dito sa monthly chart, no? Diba? Ayan, no? Ayan, pero tignan natin, ano, kung siya ba ay sustainable. Ayan. Tapos, so, kay cloud naman, okay, so medyo siya ay nag-ano, no? Nagko-converge. Ito si upper cloud and lower cloud. Ayan. So, okay pa naman siya. Ayan. Tapos, dito sa may cloud kasi, ito yung support, eh. So, meron tayong confluence, ano, sa cloud. Kasi may flat line dito sa part na yan. Ayan. So, support po yun, ano? Si flat line. So, dito naman po sa ating RSI, so, wala pa po siyang pullback, no? Okay, so tingnan natin kung siya ay magre-retest dito sa may 78. Okay, around here, no? Ayan, kasi ito yung pinaka, ano niya, pinaka peak, no? 78. Ayan. Tapos, so kay MACD naman, so we have here a crossover. Tapos, we have here higher high size histogram. So, tingnan natin kung siya ay masusustain, ano? O, ayan. Tapos, volume. Okay, so naka-recover na siya pero hindi pa totally, ano? Ayan. So, dapat kasi siya ay mag-print out ng higher high dito sa monthly chart. So, ngayon po, punta tayo sa weekly chart. Ayan. Weekly. Tapos, okay, balik tayo rito sa Heikin Ashi candle. Weekly chart. Okay. So, let's continue. Talaga nahihirapan akong magsalita at barado ilong ko. Nauutal tuloy ako. So, dito po sa weekly chart natin, so, still si PHA is bullish pa naman, ano? Diba? Ayan, no? Diba? So, let's go back sa my normal candlestick, no? Okay, sa part na to. Diyan. So, dito po, sa ating weekly chart, okay, so medyo nag-pump siya, no? So, sa part po na to, i-tignan natin kung magre-retest dito sa 1.25 pesos, no? Ayan. So, tignan natin doon. Tapos, yung support is here sa 1 peso. Or to be exact, sa 1.05, ano? Okay, basta malapit dyan. Ayan, kasi trend line to, di ba? So, trend line niya kasi. 1, 2, 3, and 4. Ayan. Tapos, sa moving average, 50, 100, tapos 200. Okay, so wala pa tayong crossover dito, no? Sa mga ano natin, moving average. Tapos, kay cloud, so medyo flat kasi nga wala pa siyang higher high na na-form, eh, di ba? Tapos, dito naman kay RSI, so siya ay nasa overbought. So, check natin dito. So, base po dito. So, ang pinakamataas po natin na value ni RSI is around here, sa 95, no? Ayan, sa 95. So, tignan natin kung may hit yun. So, ayan, diba? So, si 88 to 89 is na-unlock na po, ano? Diba? Ayan yun, no? 88 to 89 is na-unlock na po, ano? Diba? Ayan yun, no? 88 to 89 is na-unlock na po, ano? Diba? Ayan yun, no? 88 to 89 is na-unlock na po, ano? Diba? Ayan yun, no? 88 to 89 is na-unlock na po, ano? Diba? Ayan yun, no?
Ayan. So, tingnan natin kung makakapanik pa, no? Siya ay overbought na eh. Ayan. Tapos, okay. So, kay MACD naman, so, nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line. Tapos, sa histogram, lower high nga lang dito, no? Diba? So, tignan natin kung siya ba ay sustainable, ano? Ayan, kasi siya ay nasa overbought territory na sa RSI. At medyo mataas na, no? Ayan. So, dito po, okay, sa volume natin, wala pa namang sell-off dito eh. O, diba? So, pataas pa rin yung ating volume. Ayan. So, ingat na lang po, ano? Baka kasi biglang, ano yan, biglang buhusan. So, I think tapos na po tayo sa ating video for this day. So, salamat po sa inyong panonood. See you po sa next video. Bye-bye!